Hi guys, this is Joe and ngayon ituturo ko sa inyo paano gamitin ang Adobe Photoshop. Ating alamin yung mga basic nito para hindi kayo mahihirapan and ating alamin ang mga functions ng layers kung paano siya gagamitin. And ngayon gagawa tayo ng bagong document. Click mo lang yung file and click mo yung new. Pag open ang ganyan nyo, lalabas na may mga sizes niyan, width and height and resolution. Ang itong resolution, ang purpose lang kasi nito, ang default niya 72, ibig sabihin yung picture mo, hindi mo na siya pwedeng palakihan. Kunyari magdi-design ka, meron kang pictures, tapos ang size niya ay 72 na, hindi mo na siya pwedeng palakihan kung ano talaga ang actual size niya. Pero kung gagawa ka ng, kunyari, gagawa ka ng size na 2x2, 2x2 inches, pag may picture ka, and gawin natin 2x2 yan. Pag gagawin mong 72 yan, hindi na siya lalaki, ibig sabihin 2x2 na talaga ang size. Pero pag gagawin natin yan 300, yung resolution, yung DPI, para pwede ma siyang ma-expand, para pwede pa siyang lumaki, pag i-click mo ng ganyan, ganyan kalaki yung 2x2 mo. Pero pag i-click mo yung print size, ganito ang actual niyang size. Pero pwede siyang palakihan kung i-click mo yung actual pixels, ganyan sa kalaki. Kasi 300 ang resolution niya. Ibig sabihin, pwede mo pa siyang palakihan. Tapos ngayon, itong new, ang mga purpose lang dito, itong una, ito yung V, shortcut sa keyboard mo yung V, pwede mo siyang pindutin at pag pindot mo yung ganyan, dapat meron din dito naka-show transform controls. Pag meron kang picture, kunyari kuha tayo ng mga pictures para pwede mo siyang ma-move. Kunyari ito, meron kang mga pictures dyan. Kita ng mga pictures, hanap tayo ng mga pictures. Ito, kunyari may pictures ka na ganyan. Tapos palitan mo siya, pindutin mo lang yung zoom dito. Para lumit, pindot ka lang ng alt. Pag pindot mo ng alt, magiging minus ang ano niyan. Click ka lang, delete na yan. Para pwede mo siyang palakihan, i-click mo lang dito, i-drag. Tapos kung gusto mong ilagay yung 2x2 mo dito, ito, sample lang ito. Kunyari, nakaganyan yan. Ilagay mo siyempre malaki. Pwede mo siyang i-zoom dito. Pindot ka lang ng alt sa keyboard mo para liliit siya, para magiging minus, para delete yung screen. Pag ganyan, makikita mo na maliit na siya, pwedeng kang pinindot sa V. Ito yung purpose ng V para ma-move siya. Tapos mayroong nga transform control ito kung nakikita mo. Pwede mo siyang i-shortcut lang dyan. Pwede, pag wala kasi itong check, mawawala yung transform yan. Ang shortcut kasi yan para lalabas yung transform is Control T sa keyboard. And tapos lalabas yan. Pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang i-click lang agad yan. Tapos ito, i-click mo lang agad yan. Yan yung 2x2 mo. Tapos ganyan, kung gusto mo siyang, kunyari nakita mo may mga tagyawat dito, kung gusto mo siyang tanggalin yan, kunyari sa pictures mo, magde-design ka ng ano, kaya kung gusto mong tanggalin yung tagyawat, pwede mo lang i-click ito. Ito kasi is transform selection pero ito, pwede mong i-click dito, itong may eye na to, tapos pindutin mo lang itong patch tool. Pag pindot mo ng ganyan, pwede mo siyang palakihan yung picture, click mo lang yung zoom, pindot ka lang ng click ng isa, huwag kang pumindot ng alt para magiging plus yung pag pipindot ka ng alt, magiging minus kasi siya, liliit sa pag pipindot ka. Kaya huwag kang pumindot ng alt, pindot ka lang dyan para lalaki siya, makita mo masyado yung picture. Pag ganyan, pag pindot mo ng patch tool, pwede mo siyang pindutin ulit. Tapos, pindot ka lang ng space bar para magiging kamay siya para pwede mong i-move yung mga pictures ganyan. No? Pag may space bar ka, tapos mag-click ka, pag nakapindot ka lang yung space bar, huwag mong bitawan, tapos ano ka sa picture, pwede mo na siyang i-move kahit saan. Yan yung kamay. Tapos pag pindot mo ng move tool ng ito, pwede mo siyang i-drag dito, i-ganyan mo lang, mag-form ka lang ng circle, tapos i-drag mo lang siya sa mga magagandang part, yun, wala ka ng tigyawat. Pwede mo lang siyang tanggalin yung selection, control D mo lang. Pag control D mo, mawawala siya. Pindot ka lang space bar para magiging kamay para pwede mong ma-move yung pictures. Tapos pwede ka lang nang gumamit ng patch tool din dito. I-move mo lang siya sa area na walang wala ka na tagyawat. Control D mo ulit para mawala yung selection. Tapos gawin mo lang din dito. Ganyan lang siya kasimple guys. Ganyan. Tapos i-click mo lang dyan. Ayan, wala ka na tagyawat. Napakabilis lang. Tapos ngayon, kung gusto mo niya mag-design kasi, kunyari gusto mo siyang ilagay sa bond paper size, gumawa ka lang ng bagong document, ilagay mo lang siya dito, new, tapos yung bond paper size kasi 8.5 by 11 inches yun Tapos, kung ano kasing size ng resolution ng pictures mo dito na 2x2, kasi ang resolution ng 300, dapat 300 ka din dito pag gagawa ka ng letter.
yung short bond paper size. Kung gusto mo mag-print ang short bond paper size na 2x2, gawa ka lang 8.5. Yan yung size ng letter. Tapos 11 yung height. Yung width niya 8.5 height. Click mo lang yung OK. Tapos ganyan, andito na yung ano mo, yung bond paper size mo. Kung i-click mo yung actual, yan malaki siya. Sa malaki kung print size, ganyan lang kalaki yung bond paper size mo. Malalaman, magpindot ka ng spacebar, pwede mo siyang ano sa taas, pwede mong i-move. Tapos pindot ka lang para magiging zoom out mo lang siya. Pipindot ka lang ng out sa keyboard. Tapos dito, kunyari gusto mo siyang ilagay sa bond paper, yung ilagay yung move tool dito, click mo lang yung dito. Para mo-move, click mo tong picture na ito. Pag-click mo ng ganyan, ay dito na yung 2x2 mo. Pwede mo siyang ilagay dyan. Tapos ganyan, kung pwede kang mag-copy, click mo lang yung alt sa keyboard. Pag-click mo ng alt, huwag mong bitawan, click ka lang sa picture, pwede mo siyang mag-copy ulit dyan. Click ka lang ng alt din ulit para kung gusto mong dalawa na magkopya, pwede mong pumindot ka ng shift button sa keyboard mo. Pag pinot shift button, right click ka lang, select mo yung layer 1, right click mo lang yung picture. Nakaselect na silang dalawa, pindot ka lang ng alt. Tapos click mo yung picture, i-drag mo lang. Magiging kopya na siyang apat ganyan na hindi ka na isa-isa pa magkopya. Nakikita mo dito sa layer din, naka-highlight ang dalawa. Kung pwede mong i-highlight yung apat, ibig sabihin, ma-highlight silang apat, pwede mo na siyang kopyahin, pwede kang mag-alt sa keyboard mo. Pag pindot mo ng alt, i-drag mo lang siya. Ganyan, lalabas niya siya, dadami na ang picture niya. Ganyan lang kasimple guys kung gagawa ka ng mga pictures. Tapos ngayon, tuturo ko rin sa inyo kung anong purpose nito. Kunyari ito, yung tatawag nilang cut kung i-hover mo lang yung mouse, kung i-point mo lang yung mouse dyan, lalabas yan, polygonal lasso tool. Ang shortcut ni SL. Hanap tayo ng ibang sample dito. Kunyari ito guys, picture dito. Kunyari gusto mo tanggalin yung background. Dadaan mo lang yan. Didiretso mo lang hanggang ganyan. Ganyan lang siya kasimple. Hindi na to shortcut lang to for demonstration purposes lang ito. Tapos kunyari ganyan. Tanggalin mo yung background. Tapos pindutin mo lang yung delete sa keyboard mo. Pag pindot mo lang delete, mawawala yan. Mawala yung background. Kunyari ganyan, no? Tapos gagawin mo yung iba. Pipindot ko ulit dito sa lasso tool. Tapos pag pindot mo niya, mawawala yung selection ng una. Ito, sample lang ito for demo para makita. Pero pwede mo yung ayusin yan itong hindi ko lang inayos para sample lang yan para makikita mo kung anong purpose nitong lasso tool, para saan siya. Ganyan, kunyari ganyan, gusto wala ng background, yan mo yan. Kunyari ganyan. Na-select mo na siya, napalibot mo na siya lahat. Pwede mo na siyang mag-right click kahit saan dito sa loob. Select mo lang yung select inverse para ma-select siya sa labas. Pag-click mo ng select inverse yan, mag-highlight yan dito sa labas, hindi na sa loob. Pag pindot mo ng delete sa keyboard mo, mawala na yung mga nasa labas. Ganyan lang ang purpose itong lasso, polygonal lasso tool. Tapos itong isa, itong lasso tool na isa, ida-drag mo lang siya, hindi ibig sabihin na pagpindot-pindot ka ng isa-isa. Kunyari, ang picture natin, ibabalik natin, pindutin natin ang Ctrl G, edit, pwede mong i-undo, undo clear, ganyan, Ctrl D. Tapos ang purpose kasi itong isa, pwede mo siyang i-click mo lang, i-drag mo lang siya ganyan, para mabilisan lang yun, hindi yung isa-isang pindot ko lang, para mabilisan na highlight lang ito. Ganyan. Tapos pag bitawan mo na siya hanggang dito sa dulo, magka-highlight yan, automatic. Select inverse ka lang. Sa labas siya magsiselect. Yan, lalabas yung ganun din ang purpose nun. Tapos, Ctrl G natin ito. Ang purpose din ito, itong Magic 1 tool, W ang shortcut sa keyboard. Kung pipindutin mo yan, parang ganyan din yung selection. Pindot ka ng Ctrl D para hindi na siya mag-select. Wala siyang select. Shortcut kasi yung Ctrl D sa deselect. Kung i-right click mo yan, makikita mo dito. Deselect selection. Ito deselect. Ang shortcut lang kasi yan, Ctrl D. Ayan, tapos ito, ang Magic Wand tool, ang purpose niyan, pag isang click mo lang yan, mag-highlight lahat yan Pwede kang pumindot ng shift button sa keyboard mo kung marami kang isi-select. Kung ganyan. Ang disadvantage lang kasi nito, kung yung may kulay yan, maghahalo lahat yung na-highlight. Kanya isang click pa lang, mag-highlight na agad, pwede ka na mag-delete. Hindi ka na ibig sabihin mag-manual ka pa dito. Tapos itong crop, Ctrl G natin. Itong crop, ito yung tinatawag na ito
ito yung tawag na crop tool. Pwede mo siyang i-click dito, i-crop mo lang yung picture kung gusto mong palitan. Yan, i-click mo lang siyang ganyan. Kung gusto mong mag-crop lang dyan, ano mo lang unti. Yan ang purpose niyan, ano mo lang unti yung picture. Tanggalin mo yung sa taas or pwede mong ano lang sa taas. Pag pindutin mo yung enter or itong checkpoint na ito, magka-crop yan. Dito na mawawala na yung dito banda sa gilid. So, ganyan nakalit yung picture mo, magka-crop na siya. Tapos, ang purpose kasi itong hindi naman ito masyadong ginagamit, yung slice. Kung hindi na kailangan, pwede mo nang gumamit ng lasso tool dito, yung dalawa Itong magnetic kasi, ano rin to parang ganun lang kanina. Pag ganun, parang nakakaano lang siya, nakamagnet lang siya sa gilid. Automatic lang, i-click mo lang siya, tapos diretso ka lang. Yan ang purpose sa magnetic, pero hindi na masyadong ginagamit. Pero maganda kasi nito yung edge, pag hindi ka masyadong yan kahit hindi mo nilalakihan yung picture, automatic sa magnet na sa gilid. Kukunin niya yung gilid. Automatic na siya dyan. Tapos ganyan, ano na natin yan hanggang dito sa dulo for demonstration lang ito. Ganyan mag-highlight. Yun lang ang disadvantage ng itong magnetic. Kuha mo agad yung gilid. Yan Tapos, pinutin natin, Control G natin, i-undo natin. To clear, Control D para mawala yung selection. Tapos dito na tayo sa sa paso tool. Kanina tinuro ko na kasi ito. Spot healing brush, para rin ito yun. Spot healing brush, balik tayo sa may demonstration na may tagyawat para makita natin ang purpose nito. Kunyari ito, kuha tayo para hindi mawala yung original file. Yan, drag natin dito. Kunyari ganyan, i-hide muna natin yung iba. Pag pindutin mo kasi itong mata guys, dito sa layer, mag-hide yung picture dyan. Pag pindutin mo lahat yan, ganyan, mawawala yung mga picture dyan. Pati yung background, pag mo isama lang. So, ito lang natira yung isa. Yun ang purpose para ma-hide muna, temporary, para hindi ka malilito. So, ang purpose natin, spot healing brush, kunyari, palakihan mo siya, i-zoom siya, tapos pindutin mo lang siya para lumaki. Ang purpose lang kasi nito, parang ganun din, parang ang clone lang siya, paayusin lang siya. Kunyari, magka-click ka dito, palakihan mo siya ng unti, right-click ka lang. Pag right-click mo, pwede mo siyang palakihan ng diameter, ganyan kalaki. Tapos yung pag i-click ka niyan, i-click mo siya, i-drag mo lang siya dyan. Mawawala din yung ganun. Dandahanin mo lang. Dandahanin mo lang pag-drag. Parang pagandahin yung skin yan Parang pa-smooth, i-blend mo yung skin. Yan ang purpose ng spot healing brush. I-click mo lang siya, tapos i-drag. Kunyari ito, i-click ko ito, tapos i-drag ko lang dito sa magandang part. Ito, click ko ito, i-drag ko lang sa magandang part. Parang i-blend mo lang yung kulay sa balat. Yan. Tapos pag ito, i-drag ko lang dito. Click ko lang. Sawit lang. Yan, i-click mo lang ganyan. Tapos ito. Yan lang ang purpose ng spot healing brush para hindi siya masyadong halata din. Kunyari ito. Yan. Parang i-blend mo yung kulay para maganda. Tapos ang kasunod, itong healing brush tool, parehas lang din yun sila. Parang right-click mo lang, palakihan mo lang yung diameter ng kaunti. Tapos ito, i-click mo lang ito. Pag-click mo lang ganyan, ito parang na-clone siya parang clone yan. Healing brush tool. Kunyari, mag-click ka dito sa skin na to, magkukopya yan dito. Kunyari, ito, mag-click tayo dito. Pag mag-click ka dito, kung anong meron dito, kukopya yan dito. Ano mo lang, itakbo mo lang. Yan, pare-parehas lang yun. Tapos, kunyari, ganyan, parang halata ng konti. Pwede mo siyang, ganun lang. Pwede mo siyang pa-anohin din sa spot healing brush para mag-blend. Pero kung maganda naman siya, hindi mo na kailangan yun. Tapos, itong patch tool, tinuro ko na sa inyo kanina. Paano siya gamitin? Kuha tayo ulit ito. Itong patch tool. Ito yung purpose nun. I-click mo lang siyang ganyan. Mas mabilis kasi ito pero hindi masyadong ma-blend yung kulay. Pero kung okay ka naman sa resulta, walang problema. Drag mo, form ka lang ng circle, i-drag mo lang siya sa magandang part. Ganun lang, Control D ka lang, wala na siya. Ganun lang simple, isang click mo lang. Yan, highlight mo lang siya. Ganyan. Ganun lang siya kasimple yung patch tool. Dito yung mga yung pang blend ng mga area kung saan mo gustong pakinisin yung mga ganyan, Isang circle mo lang, na siya kagad, nagbe-blend na siya kagad. Tapos ito, last na ito, ganyan. Nag-blend natin dyan. Wala na, Control D ka lang para ma-deselect. Tapos click mo konti. Pag hindi ka,
ano pa, okay sa mga ganyang blending, pwede mo siyang gamitin ito, spot healing brush. Doon mo na tinuro sa'yo kanina, i-drag mo lang ganyan, i-blend mo lang yung kulay. I-blend mo lang sa magandang part. Ganyan. Okay na siya. Tapos, itong anong sunod nun? Ito yung clone. Itong brush kasi, ang purpose lang naman ito, right click mo lang, palitan mo yung diameter unti. Kunyari itong brush kasi, maraming mga design din dito eh. May mga ano yan, parang may mga dahon, pwede kang isang click lang, makagawa ka na ng dahon, mga ganyan. Parang pag ma-design lang yan eh, mga pang design na purpose lang yan kung anong gagawin mo mga design. Yan yung brush, ito. Tapos pag ano ka kasi yan, kunyari ganyan, right click mo siya dito kahit saan. Sige lang may napindot dito isa. Control G natin. Control G sa keyboard kasi yung shortcut. Control G. Pag right click ka kasi ganyan, may maraming mga design dyan. Ganyan. Click mo lang dito, maraming mga design. Kunyari ganyan guys, nasa picture niya kasi niya, pwede kang gumawa ng bagong layer para hindi siya magalaw. Kasi pag ganyan, pag ano mo yung picture, doon na kasi siya nag-apply agad sa picture. Pero pwede kang mag-control G niyan, i-undo natin. Undo, here's the brush. Pwede ka rin shortcut sa keyboard, Control Alt G para pindot ka lang, Control Alt G para mawala sila lahat. Tapos yun, para hindi siya magalaw yung picture, pwede ka gumawa ng bagong layer. Click mo lang ito, create a new layer. Ito, nakita mo nito. Pag create mo yan, gagawa siya ng bagong layer. Kunyari, lagyan mo ng pangalan yan, double click mo lang yung layer para mag-rename siya. Pwede mo lagyan ng brush yan. Pangalan. Para indication lang kasi yan eh, yung palatandaan ba, kung anong ginagawa mo, nagbabrush ka, para nag-design ka niyan. Lagyan mo siya ng mga dahon, mga design mo yan. Wait lang. Ito, ang brush, art, brush, ito rin yung ginagawa. Ito, eraser kasi, pwede mo siyang i-delete eh, ganyan. Kunyari, tanggalin mo ito, hindi mga ano yan. Dahil sa layer yan eh, dito yan oh, yung bagong layer mo. Pero yung picture, hindi na siya nagalaw. Kasi gumawa ka ng bagong layer para hindi magalaw yung picture kanya, i-delete mo yan. Pwede mo siyang i-delete. Ito eraser. Pag ipindutin mo lang siya, yung shortcut niya eh. Pwede mo siyang pindutin, i-erase mo lang siya kung ayaw mo siya. Pwede ka lang mag-delete yung ganyan. Tapos ang kasunod, ito yung paint bucket tool. G yung shortcut sa keyboard. Ang purpose kasi yan, kunyari gagawa tayo ng layer bago, Control Shift and shortcut na layer sa keyboard. Yan, layer 4, pwede mo lagyan yan ng ano. Kaya gagawa ka na ito, square. Ito yung paggagawaan. Mag-select ka kunyari ng square. Pwede kang gumawa ng square dyan. Pwede mong pindutin ito. Isa, pwede kang pumili ng kulay. Itong kulay na to. Click mo lang ito, lalabas yung kulay. Pag-click mo sa dyan, lalabas yung kulay dyan. Kung kunyari gusto mo ng circle, pwede kang gumawa ng circle dyan. Pindutin mo lang circle. Pindut ka lang ng shift para wala siyang para perfect yung circle niya. Tapos pag pindut ka, pwede ka nang pumindot ng paint bucket tool. Click mo lang siya dyan. Lalabas siya automatic yan mag-ano. Kung kunyari kasi ganyan, kung gusto mong sa gilid niyan, masyadong sharp kasi siya. Kung gusto mong hindi masyadong ganyan ang kuha, undo natin. Undo pa isa. Backward. Kunyari ganyan, na-click mo ito, kunyari gawa tayo bagong ulit ng circle. Pindutin mo yung shift button sa keyboard. Pwede kang pumindot kasi dito sa loob. Pwede kang kumuha ng fader. Ang purpose kasi nito para sa gilid nito, hindi masyadong sharp tingnan. Hindi masyadong, para siyang, tapos gawin mo lang siyang kahit 10. Pag gawin mong 10, masyado na siyang yung parang may dito, parang sa gilid. Tingnan natin. Yan Nakita mo yung gilid niyan para na siyang control, select na natin control D. Hindi siya masyadong sharp tingnan. Tapos ito purpose, yung isa gradient tool. Ang purpose din kasi ito, ganito yun gagawa tayo na ulit ng design. Gawa tayo na i-hide muna natin yan. I-hide natin yung mukha din yan para hindi tayo nangyari ito. Gawa ng bagong layer. Ito yung square gradient. Huwag mo na yung layer style. Gradient. Indication lang ito paano gagawin. Kunyari, gagawa ka ng square dito. Ayan, i-highlight mo siya. Ganyan kalaki, kunyari. Or hindi, yung buong document, gagawin natin kung anong design. Ganyan yung document mo, pipindot ko lang, palitan mo lang siya. Kunyari, yung buong document mo, gagawa ka ng gradient. May mga design dito. Pwede kang pumili ng mga design. Kunyari ito.
I-apply natin yan. I-sample lang. Pag-click lang dito, pag-click ng isang beses sa baba, i-akyat mo lang sa taas, pinot lang shift button. Ganyan lalabas yan. Yan yung gradient. Yan yung purpose itong gradient tool. Kunyari, gusto mo ng ibang kulay. Palitan natin yan. Hanap ito, itong kulay na ito, blend. Pwede mo siyang i-blend dito. Pwede ka magdagdag ng kulay. Pwede mo, ng kulay ito, magdagdag ka pa ng isang kulay. Pwede rin, i-drag mo lang siya para mawala yung kulay. Marami siyang mga design. Click natin ulit. At mawala ito. Click mo lang yung OK. Kunyari, click ka ulit dito sa baba. Tapos, click mo sa taas. Pindot ka lang ng shift button sa keyboard. Ganyan. Bitawan mo siya. Pero kung gusto mo ng ibang design, kunyari ganyan, mga diagonal, sabi ko kayo na, double click mo lang dito, kahit saan dito. Pag double click mo dyan, lalabas ito kasi may gradient din dito. Gradient overlay. Pag katulad kanina, hindi ka na mag-click-click. Dito yung shortcut eh. Pwede ka mag-click dyan. Lalabas din yun. Itong gradient. Click mo lang may kulay. Click ko ito. Kung may kulay. Pag-click mo niya, lalabas yung style. Kunyari ganyan. Apply siya agad. Isang click mo lang, mag-apply na siya agad dun eh. Tapos dito pwede ka mag-blend. Pwede kang, dito, yung kulay. Ano mo siya, iurong mo siya unti ganyan. Kung saan yung may kulay, pwede mo dagdagan. Pwede mo rin siyang i-click. Kung gusto mo itong tanggalin, click mo lang, i-drag mo lang, mawawala siya. Yan, i-urong mo lang. Kung gusto mo ng diagonal, ito, natin to, degrees, ganyan, i-click mo lang ito kung anong gusto mong, design. Kung gusto mo lang na parang may ilaw na unti, hindi masyadong yellow, ganyan, i-click mo lang ito. Pag-click mo dyan, i-click mo lang dito para magka-copy yung kulay, ganitong kulay. Ganyan. Parang light lang siya ng unti. Ganyan lang yung purpose, may background ka. Kahit anong gusto mong background, pwede ka magtimpla-timpla din dito. Pwede ka mag-merge ng kulay kung anong gusto mo. Kunyari ito, merge niyan. Gusto mong dagdagan dito, kunyari, dagdagan mo ng kulay ito na parang dark. Tapos ito, dagdagan mo ng kulay na parang ganito. Hati siya. So ito, hindi masyadong dark. Parang dito mo kukunin. Yan. Ikaw lang ba kung anong nasa preferred mo. Kung magdi-design ka, anong mga design. Tapos ngayon ito, hindi naman ito ginagamit ito. Ito kasi pin tool to eh, yung parang gagawa ka ng, nangyari yung parang drawing na ganyan. Tapos lalagyan mo lang siya ng design. Nangyari ito kasi yung purpose ng pin tool eh, pwede ka mag-drawing ng mga abstract ng mga design yan. Ito kung marunong kang hindi naman masyado. Ito kung purpose lang ito, pwede ka manap ng kulay. Pang demonstration purposes lang ito. Ito, text na ito. Dito sa text, marami kang magagawa dito. Kunyari itong text, ito ang kulay ng text mo. Pag-click ka ng isang beses dyan, makiklik yan. Ang font mo yan, Verdana, naka-bold. 36 yung height, yung laki ng text. Kunyari, example lang ito. Text na yung sample. Naka-caps lock ako kaya malaki lahat. Tingnan mo, naka-center ito. Pwede mo pindutin sa gilid. Pwede siya mag-center. Kunyari, ang sample kasi niyan kung naka-center. Kunyari, may paragraph ka, title dyan. Tapos, enter mo pa isa. Sa baba na text. Kung pinutin mo kasi yung center, magsi-center yung text yan. Kung ano yun, ganyan. Pinutin na Control A. Pinutin na center, magsi-center na siya. Ganyan yung purpose ng center. Pero kung click mo ito, pwede mo dyan. Control A mo muna bago ka dito. Control A para ma-highlight lahat. Yan yung purpose ng Control A. Pwede ka pumindot ng dito, kung ano design. Pwede mo siyang ganyan. Pwede mo siyang dito sa gilid. I-orong mo lang siya. Click ka lang kahit saan dyan. Pwede mo siyang i-orong. Pwede ka mag-center. Dyan. Ganyan yung text. Click mo lang yung ito, arrow. Paglagay mo ng text, tanggalin mo na natin itong design na ito. Itong isa. Pwede mo pindutin itong mata para mawala siya. Or pwede mo siyang i-click dito tapos i-drag mo lang dito sa basurahan. Yung trash bin. Yung tawag na. Para mawala siya, ma-delete siya. Yung kasi, temporary lang kasi naka-hide yung iba. Hindi mo makita kasi yung layer nito nasa sa ibabaw. Pero kung ilagay mo ito, kunyari ito, pag ano mo yung mata, hindi makikita kasi ang layer na nasa ilalim. Pero pag ilagay mo sa ibabaw ng layer, lalabas yan dito yung picture. So, pag ilagay mo sa ilalim, mag-hide yan kasi ang nasa ibabaw na ito yung gradient. Ito yung natin ginawa ng effect. Pwede mong i-click ito para matago yung yung effect nito gradient para hindi masyadong yung layer tingnan. Depende lang naman sa iyo yun. Tapos balik tayo sa text. Itong text, pwede mong designan ito. Kunyari, palakihan natin unti para makita mo yung design. So, pag double click mo kasi dito, lalabas yung mga blending options. Pwede ka maglagay ng stroke dito, mga ganyan.
Pwede mong palakihan yung stroke. Pwede mong palakihan yan. Pwede mong gawing white para maganda sa tingnan. Pwede mong gawin siyang yellow para maganda sa tingnan. Brown, kung anong preferred sa'yo. Nandyan ang lahat yan. Tapos itong gradient overlay, pwede rin ganun. Kung gusto mong i-gradient yung text, may mga sample dyan. Kung gusto mong kunyari, kung masyadong light, kung kunyari ganyan, para ihatiin natin, lalagay natin dito sa dark ang gitna. Tapos dito, dito parang light konti. Tapos dito sa dark, i-click mo lang ito para makaselect ka ng color. Tapos lalabas yan parang pencil dyan. Pwede mag-click yan para mag-select siya ng kulay. Kunyari ito, palay na paano nung konti, light ng konti. Pwede mag-click yung kulay na ito. Select ka ng light. Pwede mo siya, dito, style, mag-style ka lang dito. Kunyari ganyan. Nakikita mo na yung style, parang luminaw siya sa taas. Pwede mong ibahin ng kulay. Kung anong kulay yung gusto mo, pwede mo siyang gawing red. Ganyan. Tapos sa ibabaw, dito red din. Tapos sa ilalim, parang hindi siya light. Parang light na red lang. Parang gawin natin light. Parang dito, ganyan. Parang nag-blend lang yung kulay. Ganyan lang purpose niya. Tapos ito, pwede kang gumawa din ng drop shadow. So, ang tawag lang drop shadow kung gusto mong may shadow yung text. Kunyari, hindi nakikita yan pa distance. Yan mo yung distance para makita mo yung shadow. Yan, nakikita mo na yung shadow sa ilalim, lumabas na. Yan. Ayan yung shadow na sample mo. Pwede mo lang siyang ilapit na unti. Yung shadow, pwede mong hindi maging sharp siya. Pwede mong yung size. Pinutin mo yung size. Yan, nawawala. Hindi siya masyadong halata na, yung sharp siya para siyang may shadow lang. Tapos yung inner shadow, sa loob lang kasi ito. Hindi naman masyadong ginagamit yan. Parang, lang yan, pang design sa text. Itong outer glow, kung nyari gusto mong may parang light siya, kaya pag i-click mo siyang ganyan, may kulay na ganito, parang white. Dito, light. Pero pag palakihan mo siya, spread. Tapos palakihan mo yung size, lalabas siya ng parang yan, parang siyang may ilaw na text. Yan yung purpose ng outer glow. Inner glow, ganun din yun. Bevel emboss, ang purpose din ito, pag kunyari gusto mo yung kulay na, yung text, may design, click mo yung bevel emboss. Bevel emboss, size yan. Pwede mo siyang ipinot ito, soften, ganyan. Kunyari, palakihan natin yung text para makita talaga natin yung design. Ganyan. Lagyan natin yan. Yan yung purpose. Double click ulit natin para makita yung design dito. Yung dito tayo sa bevel emboss. So kasi kung pwede kang gumamit na ng ibang dito, design, yung parang ganyan. Parang gumanda siya. Kunyari, parang hard na siya. Palitan din dito yung dito yung size ng yung emboss. Pwede mo siyang i-hard din dito. Size, yung ganyan. Dito lang lahat yung design. Kunyari, ganyan yung mga text. Yung parang mga 3D na style or may mga design na text. Yan yung mga design niya. Kunyari, ganyan. Kung hindi mo siya makontrol, pwede mo pindutin yung arrow para dandahan sa 7, 6. Manual siya magliliit kung hindi mo makontrol yung arrow pala. Pindutin yung arrow dyan. Yan, 6. Pwede mong contour, pwede na may dito, pwede mong may effect din dito, kung may mga silver, gold, dito lang nila ginagawa yung parang text ng may silver and gold. Tapos, ganyan, pwede mo siyang, pwede mo siyang baguhin dito, double click mo lang ito. Dito, lalabas yung design dyan. Tapos, pwede mo siyang, dito, yung design. Pwede mo tanggalin din yan, pwede mo pilutin ng delete. Tapos, pwede mo siyang palakihan din, ang contour, pwede mo siyang palakihan. Gaano kalaki yung mo. Kunyari, makikita mo dito yan sa bevel emboss, yung size. Palakihan din unti. Ganyan yung mga design na ginagawa nila. Ng Photoshop, parang may light, or may tubig. Basta kahit anong design na yan, andyan na yan. Yung sa atin, pang paano din to, pang pa-design din ito. Nandito lang lahat din ito. Pwede mo lang siyang timpla-timplahin din dito. Pwede mong light or dark. So, kung gawing red yan or mga timpla dyan. Tapos yung stroke, kung hindi ka dyan, pwede mo siyang palitan palitan lang dyan. Tapos yung light dito, yung outer glow, pwede mo siyang palitan din. Masyado yung spread, masyado yung kulay. Yung size, palitan ng konti. Yung parang may light lang siya na konti.
or yung shadow, pwede siya palitan din. Yan yung distance, ano natin yung distance, kaya ganyan. Tapos, lagyan mo unti yung size, so para masyado lang siya. Ganyan, yan yung mga design, yung mga sample text yung ginagawa nila. Tapos, pwede mo siyang, pwede mo siyang makikita sa actual pixels. Ito yung actual pixels talaga niya. Pwede ka pumindot ng F sa keyboard mo. Pindot mo ng F, ganyan. Lalabas yung design. Pindot ka ng isang F. Tapos, pindot ka ng tab. Pag lalabas ka ng ganyan tab, pag pindot mo ng H niyan, pwede mong pwede mo nang i-drag yung image. Tapos, pwede mong ibalik, pindot ka lang ng tab. Lalabas yan, pindot ka ulit ng F. Babalik ka sa normal. F ulit, F. Yan, babalik mo sa normal. Tapos ito, ang star, dyan sa text. Dito na tayo sa itong parang drawing na ginagawa nila na, kunyari yung design, gusto nga gumawa ng logo or mga design, kunyari ito. Pwede kang isang click lang yan, magawa mo na agad ito. Kunyari sa taas, yan, design ka nito. Click mo lang ito. Pag click mo yan, lalabas kasi dito may shift. Tapos pwede dito kasi pag walang lalabas, pwede kang i-click mo itong small arrow na to. Pwede may lalabas lahat yan na all. Click mo lang yung all. I-append mo lang. Pag click mo ng all, ganyan. Click mo lang yung append. Lalabas lahat yan ng lahat ng design dyan. Kunyari, parang footprint ng aso. Isang click mo lang. Andyan na agad yan. Palitan mo ng kulay. Ilalagyan mo lang ng kulay dito. Ganyan. Tapos kunyari, anong design dyan. Kunyari, itong mga logo. Kunyari ito, kunyari mag-design ka ng logo, pwede mo saan i-click dyan, pwede kang pindot ang shift button. Tapos ang palitan ng kulay, parang dark, yan, pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang designan na rin, kung gusto mong design kanina yung mga gradient, double click mo lang ito, dito sa gilid, double click mo lang. Pag-design dyan, may drop shadow, pwede siyang lagyan ng drop shadow, pwede siyang lagyan ng stroke, hindi pula, white, lagyan mo siya ng stroke na white, palagyan mo siya ng unti. Design mo lang. Pag itong isa, kung gusto mong parehas ng effect dito, pwede mong kopyahin ito. Click mo lang dito. Right click lang. Pag right click mong ganyan, pwede nga copy layer style. Pag copy layer style, pwede mo siyang i-paste ito. Click ka dito. Tapos i-paste mo siya. Right click. Paste layer style. Matik sa may layer style. Kung ang color, syempre hindi kasi yung color hindi pinalitan. Kung gusto mong para siyang ganyang kulay, palit lang, at hindi nagbago. Pero ito, pwede mo siyang gawing kulay dito. Pwede mo lang gawin dito. Double click mo lang. Punta ka lang sa color overlay. Pagbabago ulit agad ang kulay niyan. Pag click mo dito, pwede mo click dito kahit saan. Pwede mo siyang kopyahin kahit anong kulay. Or ito, gusto mong kopyahin ganyang kulay. Pwede mong makiklik niyan. Basta makita mo na ito. Ito kasi naka-caps lock ako kaya ganyan lumabas. Pag hindi yan naka-caps lock, ganyan lalabas yun. Parang pencil. Yan, kopyahin mo kanong kulay dyan. Isang kunyari may kulay ka na hindi alam, kopyahin mo basta may pencil na ganito, kunyari green, or kunyari itong kulay gustong kopyahin mo. Diyan lang lahat yan, makukopya niya. Ganun lang kasimple. And itong red eye kasi may nakalimutan pa yata ako itong kanina na itong red eye tool. Kung pa wala, kunyari may picture ka na ito, nakalimutan ko ito pala ito kanina. Kunyari may picture ka na ganito, kunyari may saan mo red eye dito. May picture ka ng ganyan, tanggalin mo yung pula. May camera kasi ng ganyan na may pula. Pinutin mo lang itong red eye tool. Tapos i-click mo lang isang beses. Ganyan lang sa kasimple. Mawala na siya agad. Ganyan lang. Simpleng-simple lang gamitin. Isang click mo lang. Tapos pwede mo na siyang i-save. Click mo lang itong file or i-save mo siya or pwede mo siyang i-close. Pag close, magpa-pump yan ang gusto mong i-save. Click mo lang i-save. Mag-save na siya dyan. Pag tingnan mo yung picture dun, wala na siyang red eye. Click mo lang yung okay. Dapat nakatuwag din palagi. Minsan kasi maliit yan 6, 7, or 8. Or dito sa gitna, dapat naka-high palagi. Dito maximum yung quality ng pictures. Kung anong original. Ganyan lang kasimple. And ito, ano pa bang nakalimutan? Ganyan lang guys. Sa layer kasi, kung may nagugula naman kayo, kunyari itong picture, kunyari, gagawa kayo ng bagong design yan. Huwag nyo lang kalimutan gumawa ng bagong layer. Kunyari, gusto nyo lagyan ng design yan. Yan, design dito. Punta ka dito sa may drawing. Kunyari, gusto mong lagyan ng ganyan. Yung kulay ay pula. Gusto mong lagyan ng ganyan. Tapos, ito may drop shadow na siya agad. Parang nag-copy ka agad yung style.
Tapos, hanap ka ng iba. Pero kung gusto mong mawala yung style ng ganyan, pwede mo lang ipindutin tong effect ng mata, mawala din siya. Or pwede mo siyang, i-right click mo din siya dyan. Tapos, pindutin mo lang itong clear layer style. Kaya mawala na yung layer style yan. Yung design sa design sa drawing. Tapos kung hindi ka umanap ng kahit ano dito, maraming mga design dito na isang click mo lang, may design na agad. Yung mga copyright, or kung meron kang website, yung mga arrow, ganyan. Diyan na lahat yan. Kung magagawa ka ng logo, kung anong gagawin mo. Yung sa gilid lang kasi, outer, ibig sabihin kasi niya, nakasilik ka dyan sa layer na yan eh. Pag ganito kasi, naka-automatic kasi yan na may gray na parang sa gilid. Pero pag mag-click ka ng ibang layer, mawawala yan. Ganyan ang itsura niya. Ang ganda na yan. So, ganun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa baba. And I hope that you learned a lot from this video. And see you on my next video. Bye-bye.